magkakaroon ng maritime drill ang Pilipinas, Japan at Australia dyan sa West Philippine Sea. So yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para kayo updated sa issue ng bansa. So ang ating pag-uusapan pa rin sa ngayon is itong West Philippine Sea. Kasi may balita na mag-hold ng maritime drill itong Pilipinas, Japan at Australia dyan sa West Philippine Sea upang mapagtibay ang koneksyon ng tatlong bansa. Okay, so napag-usapan natin doon sa ating previous video na ngayong Miyerkules is magkakaroon din ng trilateral meeting itong si Bongbong Marcos kasama si Kishida ng Japan at si Joe Biden ng Amerika. Doon po yan gaganapin sa Washington DC sa Estados Unidos. So napaka-obvious na at napakalantara na itong mga aksyon na ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na kung saan is naghahanda na talaga sila mga kapolitika anytime yan. Kasi itong issue ng West Philippine Sea is talagang lumalala na talaga yung tension at yung sigalot dyan. At nung mga nakarang araw nga in fact is binugahan ng tubig or yung nakarang linggo pala is binugahan ng tubig ng China itong ating mga Filipino Coast Guard na naghatid ng resupply mission doon sa Sierra Madre. Okay, pero ang nakapagtataka lang dito mga kapolitika is bakit ayaw sumama nitong mga kaalyado umano nating bansa like yung Japan, yung Australia, yung United States, bakit ayaw nilang sumama dito sa mga resupply mission? Kasi itong resupply mission kasi is ito yung pinakaayaw ng China kasi nagpapadala daw tayo doon ng mga construction equipment doon sa BRP Sierra Madre kasi yung kasunduan ni former President Rodrigo Roa Duterte, yung gentleman's agreement, di ba? Yung napag-usapan natin doon sa ating previous video. Yun ang pinakaayaw ng China na gagawin doon sa BRP Sierra Madre, yung i-repair or ayusin yung sinadsad na barko doon kasi mabubulok yun pag hindi ni-repair. Okay, at sinabi nga ni Roque doon na nire-repair naman ito ni Pangulong Bongbong Marcos dati, ni former President Rodrigo Roa Duterte, pero patago lang, hindi binabalandra sa China. So kumbaga winawaisan or inuutakan ni Duterte itong China. So patago lang na nire-repair itong BRP Sierra Madre, pero ngayon is pinupubliko na talaga at pinangangalandakan na, parang binabalandra na talaga sa mukha ng China na nire-repair natin yung BRP Sierra Madre. At yun ang reason bakit galit na galit, kasi hindi daw tumapad ang Pilipinas dito sa kasunduan ng former president. Yung gentleman's agreement is verbal lang po yun kasi may tiwala yung bawat bansa sa kanilang mga statements. So yun ang kung bakit tinatawag siya na gentleman's agreement. Now dito tayo balik tayo dito sa West Philippine Sea. So napakadelikado po nitong ginagawa ni Bongbong Marcos, no? Imbes na pahupain yung tension dyan sa West Philippine Sea is nanghahamon pa talaga. Parang ang angas-angas ng Pilipinas. Do you think na ibubuwis ng ibang bansa? Kasi hindi naman kasi tayo makastand sa ating mga sariling mga armas. Wala tayong mga armas, wala tayong mga nuclear weapons, wala tayong mga state-of-the-art na technology, wala tayong hindi malakas yung cyber security natin. Okay? At alam naman natin yung technology ng China, di ba? Napag-usapan natin doon sa ating previous video. Meron silang mga hybrid humans. Meron silang mga robots na pangyera. Kaya ba natin yon? At napag-usapan rin natin doon, 'di ba, na yung aral na yung salamin sa Ukraine, 'di ba, na kung saan is magkaroon na sana ng peace treaty itong Russia kasi itong Russia at Ukraine kasi ayaw nila ng war, pero sinuportahan itong mga mayayamang bansa itong Ukraine na wag ka makipag-peace deal dito kay Putin. Instead is ituloy yung giyera. Okay, so yun po yun ang at sino ba ang nakikipagbuno sa mga Russian, 'di ba, yung Ukrainian. Ang Ukraine po mga kapolitika is isa po yung mahirap na bansa. Okay, parang Pilipinas lang din, para ibinubuyo tayo dito sa war. Mahirap yung bansa natin at do you think natatakot yung China natin kasi sinasabi ng Pilipinas ngayon matapang tayo kasi dahil sa support ng ibang bansa.
So, ipapadala ba ng ibang bansa yung kanilang mga armies, yung kanilang mga citizen para makipagbunuan dito sa China? Okay, tayo po ang makipagyera dyan, okay? Yun po ang lagi kong sinasabi dito sa aking YouTube channel at yun ang ating panindigan. Hindi tayo pro-war pero hindi pa po sa ngayon, hindi pa po natin kayang sindakin itong China. Okay, maybe kung so paano ba natin masisindak itong China? Unang-una, ihalintulad natin dito sa bansang Taiwan. Ang Taiwan po is isa po yung dating mahirap na bansa, 'di ba, nung nag-boom lang yung kanilang economy, yung kanilang bansa is year 2000. So onwards yan is naging malago itong bansang Taiwan. So anong ginawa nila is ang ginawa nila is pinalakas nila yung kanilang technology, yung kanilang economy, less corruption. Kaya nga maraming mga Pinoy nag-abroad sa Taiwan kasi iba na yung quality ng pamumuhay doon na pag-iwanan na ang Pilipinas. So ang bansang Taiwan is ayaw na nila sa China. Okay, ayaw nila kasi meron naman na silang mga kapasidad, meron naman na silang mga chips kasi number one nga itong Taiwan, di ba? Gumagawa sila ng mga chips sa mga computer, sa mga cars. At hindi sila basta-bastang nauutusan or nabubuli nitong China kasi yung bansa nila is maunlad na at meron na silang mga kagamitan na kung saan is masisindak yung kalaban. So yun dapat ang ginawa ng Pilipinas. For example, mag-invest tayo dito sa security, dito sa mag-invest tayo sa mga nuclear weapons, dito sa mga state of the art na mga armas na panggwera, dito sa mga robots, at wala pa tayong mga modern technology to produce yung mga pang-combat talaga. Umaasa lang tayo sa ayuda ng ibang bansa. Matutulad tayo sa Ukraine, mga kapolitika, na yung sinasabi ko doon sa previous video is hundreds of thousand na po yung namamatay, na blackout po ang media. Hindi po binabalita yan. Ang tanong dyan, ang aangas ng mga Pinoy 77% daw is gustong lumaban or handang makipaglaban dito sa China. Ang tanong dyan is totoo ba talaga itong survey or baka propaganda lang na kung saan is para lang sumang-ayon talaga yung mga Pinoy dito sa gusto ng ating presidente. Sinasabi pa nga na palalakasin daw yung maritime patrol ba yun or something, na palalakasin yung armed forces natin dyan sa West Philippine Sea. Okay? At hindi natin alam yung 17 na EDCA sites pala, hindi binabalita ng media na nasa more than 30 plus na daw na EDCA sites yung itinayo dito sa Pilipinas. Okay? At bakit hindi yung sinasabi sa media para ba magulat na lang tayo just in case ano man ang mangyayari sa hinaharap in the next few months or next few days. Hindi natin alam yan, mga kapolitika. Pero ang sigurado tayo ngayon is naghahanda na itong mga bansang ito, kung kaya nga itong si Bongbong Marcos is labas-pasok dito sa Pilipinas. Pupunta siya sa iba't ibang mga bansa. So same sa ginagawa ni Zelensky sa Ukraine, 'di ba? Pumupunta siya sa iba't ibang bansa, nanghihingi ng mga suporta itong mga taong ito. Baka matulad tayo sa presidente ng Ukraine na kung saan is pumupunta sa iba't ibang mga bansa para humingi ng suporta. Paano kung wala nang isusupport yung ibang bansa sa atin, mga kapolitika? Tayo yung haharap talaga dyan sa mga inchik. Okay, hindi tayo against sa China, mga kapolitika, pero hindi pa po talaga ngayon. Kaya nga kinaibigan muna ni Duterte itong China para palakasin yung ating bansa. Okay? Kasi darating yung time nakakalas talaga tayo sa China kung natuloy yung mga plano ni Duterte. Palalakasin muna natin yung ating mga weapons. Yun po yun, kasi ngayon hindi natin kayang sindakin itong China kung itong mga ibang bansa, kasi may limit din yan yung support ng ibang bansa, mga kapolitika. Baka iiwan tayo sa ere at tayo na ang nag-iisang humarap dyan sa China. Okay? Kasi itong mga bansang ito is of course meron din silang bansa na pinapangalagaan at pinoprotektahan at hindi nila kayang ibuwis ang buhay nila para sa Pilipinas. Yun lang po yun, mga kapolitika. Ayaw nga nilang sumama dito sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. So yun lamang ating pag-uusapan sa videong ito at usapin ng West Philippine Sea. Maraming salamat, mga kapolitika, at please don't forget to like and subscribe dito sa aking YouTube channel. Okay?